ito na nga pag-usapan natin mga mainit na issue sa impeachment at sa iba't ibang issue pa sa ating lipunan. Ako, napakarami nangyayari ngayon. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero ewan ko. Kayo nga mga kababayan, ano ba gusto nyo ng pag-usapan natin? Ha? Pag-uusapan ba natin yung walang kakwenta-kwentang lintik na impeachment na paulit-ulit na lang? O pag-usapan naman natin ng mga ibang bagay tungkol sa issue sa lipunan tulad ng si Ivana. Bakit ba si Ivana pag-usapan natin? Kasi may balita, pinagmulta daw. Nako, Ivana, pinagmulta? Huh? Tingnan natin. Pag-uusapan din natin yan, ha? At syempre, pag-usapan din natin yung iba pang mga issue patungkol sa flood control. Nako po, ano ba? Huwag nyo naman kalimutan yan, mga animal kayo. Kinakalimutan nyo, kinakawawa ninyo yung mga kababayan natin. Wala naman silang pakialam dyan sa impeachment. Ang talagang pakialam nila kung sila ba'y makakapasok pa sa kanilang mga trabaho dahil may darating na namang bagyo. Naku po. At saka, alam mo, grabe the best talaga yung presidente natin. The best talaga sa katarantaduhan yung presidente natin, ano? The best talaga sa paninisi yung ating presidente, no? Kaya yung mga dilawan dyan, na dati galit na galit sa mga Marcos, kesyo diktador, pasista at kung ano-ano pa. Meron akong gustong sabihin sa inyo. Pero pwede ho ba, bago ko sabihin ito, pwede ho ba? Ako nagre-request lang. Pakitakpan po mga tenga ng mga kabataan natin dyan, mga minor de edad. Pwede po ba, bigyan ko kayo ng 10 seconds. Takpan nyo po yung mga tenga ng mga minor de edad ngayon. Kasi grabe, no? Meron pa silang hindi mo maintindihan. Yung isa dyan, galit na galit dati kay BBM kung ano sinasabi. Siniraan pa nung kampanya. May narinig ako Tapos biglang pumunta sa bahay nila kasama si Lisa Marcos. Tapos yung mga nagdiwang ng alam mo, hirap na hirap yung mga nagdiwang nung August 21 yun, yung kay Ninoy. Hindi mo alam kung anong gagawin nila kasi dati galit sila kay Marcos. Ngayon, nakikinabang sila. Pera-pera na. Alam mo, dito mo malalaman talaga, no? Ako talaga nagpapasalamat ako sa Diyos kasi alam mo kung bakit. Talagang pinakita niya sa atin kung sino talaga ang tunay na mga Pilipinong nagmamahal sa bayan at kung sino talaga yung mga plastic at mukha lang pera. Oo, yun ang totoo. Marami dyan pupuri ngayon dahil nabigyan. Yung isa dyan, vice president pa dati. Muntakin mo? Dati galit na galit ka, mortal enemy mo ngayon. Wow, konti na lang, higupin mo yung tumbong ni BBM. Proud kayo niya, mga kakampuet. Sa bagay, pangalan nyo palang, kakampwet na Proud kayo niya na ganyan ang idol ninyo. Kulang na lang higupin ng tumbong ni Marcos. Proud kayo sa ganyan? Hindi kayo nahihiya. Alam mo, hindi ko kayang yan Ako sa totoo lang pasensya na pero noon talaga never ako nag-Marcos Sa totoo lang, never ako nag-Marcos kasi alam ko talaga sablay Kahit lahat na kayo nagalit sa akin nun Galit na galit kayo sa akin. Alala ko talaga yan. Galit na galit kayo. Gusto nyo akong saktan nun. Talagang gigil na gigil kayo kay Banat Bay. Sa dami-dami ng mga vlogger. Lahat sila napunta na kay BBM dahil sa unitae na yan. Si Banat Bay lang ang kaisa-isang vlogger na hindi sumama sa unitae. Di ba? Gusto nyo akong saktan nun Galit na galit kayo nun Ba't ka nag-isko? Bakit ka na ganun? Bakit di ka sumama sa amin? Nandito si BP Sara Duterte. Di ba gusto nyo saktan nun? Pero pagkatapos lang ng wala pang isang taon, 6 na buwan pa lang siguro nung nakita ko na yung mga galit na galit at nag-unsubscribe sa akin. Sabi nila, Banat Bay, pasensya ka na. Pasensya ka na, nabudol kami. Ganon, di ba? Kasi alam mo, mga kababayan, kung ikaw lehitimong banateros ka, doon tayo sa issue. Alam mo, ako
Totoo, tama yung sinabi ni Idol Robin Padilla. Sawa na ako sa politiko. Kayo ho ba? Hindi ho ba kayo sawa sa mga politiko? Sawang-sawa na ako sa mga politiko. Kailan ba tayo magkakaroon ng mga government official na para talaga sa atin, yung para sa masa? 'Di ba? Para sa ating mamamayan. Hindi wala na Sa totoo lang, nakakairita na Ultimo yung mga pingtain na yan, na feeling talaga nila sila ang pinaka honorable, sila ang pinaka entitled, sila ang pinaka bayani ng bayan na ito. Mantakin mo, sipsipin nila ang tumbong ni Marcos ngayon. Natakpan nyo na ba yung tenga ng mga anak ninyo? Na mga ng mga minor de edad dyan? Magmumura na kasi ko Takpan nyo na, please lang. Sige na. Natakpan nyo naman lahat. Natakpan. Kasi ito na. Alam mo kayong mga pinklawan, mga Nadinig nyo yun? Minute ko, ba't hindi nag-mute? Ayop yan. Check. Bakit di ka nag-mute? Nag-mute naman pala siya. Tatawag pa kasi! Tanginan. Ay, sorry. Ngilig tumawag, nabibuisit ako. Pagka nagpapadeliver, magbasa na lang ng instruction. Huwag nang tatawag pa. Kakairita Tanggalin ko ngayon notification nitong animal na grab ko to. Minsan kasi meron talagang hindi nagbabasa Nakasulat na nga Tapos tatanong pa kung saan. Bakit ganun minsan? Naku mga kababayan marami tayong dyan. Ganyan hindi maintindihan. Ang linaw-linaw ng instruction. Bakit naka-off naman Bakit? Ako. Bahala kang lagay natin sa DND. Yan, bahala ka dyan. Nasisira yung momentum ko. Ito, pag-usapan muna natin Unahin na natin to si Ivana kasi alam mo dito sinabi ng di ba? Ang kulit mo Do not disturb na nga, gumagana pa rin. Ano kaya tong animal na to? Yan, mute. Animal ka. Sorry. Ito, pag-usapan natin yung kay Ivana Pag-usapan natin yung kay Ivana. Ito po. Hindi kasi seryoso. Ito, alam mo naman ako. Ako dito napaka totally against talaga ako dito sa gambling. Alam niyo kung bakit? Sobrang sinisira nito yung mga kababayan natin. Kasi itong online gambling na to, hindi po ito yung B, okay? Or C. Ito po yung mga D and E. Yung talagang nawawala na sila ng hope sa buhay. Bakit? Kasi kahit anong kayod nila, ang baba ng sahod, ang mahal ng kuryente, hindi patas Hindi patas yung income doon sa outcome. Ibig sabihin sa mga bayarin, sa mga hindi patas. So, no choice sila. Papasok sila ngayon sa sugal para magkapera. Ang problema, sugal, gambling, wala ho yan. Yan ay deceitful. Very deceitful. Promise you money, but in reality, kukunin lang niya ang pera mo. Marami dyan na nagpakamatay na. Marami dyan at pumatay na. Marami dyan ngayon nag-i-snatch, gumagawa ng krimen dahil nabaon sa utang. Yan ang totoo. Kung hindi man gumagawa ng krimen, kung saan binebenta na nila lahat ng kagamitan nila, naubos na, pati bahay, pati anak nila, binenta na nila Totoo, maraming ganyang istorya. Pati yung katawan nila, binenta na nila Di ba? Sa sobrang nalulung na sa sugal. Alam mo, grabe po yan ngayon Pandemic po itong nangyayari na ito. Pandemya na ho ito pagdating sa sugal sa atin. Sagad sa buto ho. At ang nakakainis pa, yung mga influencer, ay talagang yan pa yung, alam mo sa totoo lang, sabi nga nung isa kong artist na
pinagbawalan ko ng pumasok sa pagpo-promote. Sabi niya, sir, kung nag-promote siguro kami ng sugal, ang yaman na namin ngayon. Oo nga, mayaman na kayo pero marami na rin kayong pinatay ng mga Pilipino. Yan ang sinasabi ko sa kanila eh. Oo nga, magkapera kayo. Ngayon, di-display nyo yung mga lintik ninyong mga signature na o mga branded na bag, sapatos, kung ano-ano pa. Sa pamamagitan ng yung mga kababayan nating dukha, talagang binaon nyo sa utang. Nasira ulo, na-depress, na-frustrate kung ano-ano na pinagagawa. Dahil nga, nabaon sa utang. Kasi wala hong nagsusugal ang yumayaman. That's a bullshit. That is a lie. Walang nagsusugal na yayaman ka, katarantaduhan yan. Maniwala kayo. Kaya nga ito mga influencer na to, dapat ito binaba na sa Pilipinas, pinalalayas na ho ito sa, pinapadala, tinatapo na ito sa bangin eh. Pinakasikat po, Ivana Alawi. Mamimigay ng 100 iPhone 17, pero hindi pala kusang ibibigay yun. Naku Dapat, po. ikaw muna ay mag-subscribe o mag-like doon sa isang online gaming platform. Oh. At wala po kahit saan dito yung pagsunod doon sa sinasabi po na pinag-uusapan natin kanina at Standard Council, authority, merong approval po mula sa PAGCOR. Hindi rin po nakalagay. Halimbawa, ito pong isang sikat to, si Osas. 2 Osas bata. Millions of followers po to. Wala po kahit saan dyan na nakasulat na gambling can be addictive. Know when to stop. My question po, Madam Chair, is paano po ini-implement o ini-exercise ng Sino yun? Hindi naman sikat yung animal na yun PAGCOR ang kanyang regulatory power over these content creators and influencers? Madam Chairperson, I will, with your permission, I would like to answer. Naku, Silag Dameyo ba ito? Naku po, patay tayo dyan. Alam na natin karakas nito. Congressman San Fernando, una po, totoo po yun. Meron pong sumusunod, meron pong hindi sumusunod. Ang akin pong gustong talakayin sa umagang ito ay yung pinunan ninyo na lumabas na ang isang online endorser tulad ni Ivana. Okay. Sa harap ninyo at sasagutin ko pong hindi po sila himingi ng permiso. Ano po ang ginawa ng PAGCOR? We fined the online gaming company 1 million pesos and together with that, gave them a stern warning na hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and Baduy. 1 million? 1 million lang? Magkano kinikita na lintik na app na yan o yung online gambling na yan? Tas 1 million lang? Baka 100 million ang kinikita niyan, tas ganyan na alam mo kung bakit mayaman na sinasabi ko mayaman ito? Lintik ilan yung binigay na iPhone? If they can do that, na magbigay ng iPhone, ilan yun? Sabi nga, magkano yung total nun? Million eh. More than million ang total nung binigay nila eh. If they can do that, ano ngayon ng 1 million? Tapos stern warning, katarantaduhan. No wonder, kaya hindi tayo sinusunod ito mga hindot na to dahil ganyan ang gobyerno natin. Ewan ko naman dito kay Fernando na naman na to, tong congressman na to. Simula lang matapang pero yung tapang nito bumabahag porket eto siguro dahil Silag Dameyo nagsalita. Yung buntot nito ni parang hindi dapat matindi, hindi lang ho dapat stern warning, suspension. Yun ang gusto namin mga madinig at saka siguro mga at least 10 million man lang na penalty. Yung aaray ba, alam mo, the reason why binibigyan mong penalty yung isang tao para umaray, kumirot, di ba? Yung kirot na yon, hindi ko na uulitin. Yung 1 milyon, hindi bibigay ng kirot yun. Dapat ako na lang naging congressman kaysa dito eh.
Hindi. Joke lang yun. Joke lang po yun. Wala akong plano maging congressman. Wala talaga. Possibility that Oo lang ng oo. Supot pala. Supot! it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. So yan po, Ang inang stern warning. Shit! Kaya alam mo, eto sorry to say kaya ganito itong bansa na ito. That kind of treat sa batas. Kasi literal naman sinabi na nila, there were violations. If there is violation, therefore, it should be suspension. Hindi pwedeng warning kita. Siyempre di nauulit yan. Ang point ko dito, dapat yung penalty mas matindi. Pinagagalit niyo ako eh. Tapos yung congressman naman, oo. Support! na ipatupad namin, nagbayad po sila ng 1 milyong piso at minandohan din po namin sila, Your Honor, na ihinto na yung nasabing promotion na yon. Pangalawa, meron po kayong Proud ka pa, ha? pinakita rin na Posas Rosas. Your Honor, marami po dyan ay hindi mga licensee ng PAGCOR. Hanggang sa mga oras na ito, mahigit halos tumatabla lang po 50% ng nag-ooperate ay may lisensya ng PAGCOR, 50% po naman ay illegal. Kaya ang akin po, kung wala pong tinutukoy dyan, hindi po kamukha nung kay Ivana kanina, Your Honor, na inyong tinukoy, nag-identify siya ng online gaming operator. Legal po yun. Meron po kaming karapatang mag-issue ng isang warning at magpabayad ng fine. Pero gusto ko pong liwanagin sa miyembro ng committee ito, gayon din naman sa ating butihing chairperson, na 50% of the current operators of online gaming are illegal. Ano Meaning, gagawin nyo? we do not have any jurisdiction over them. Nung ako po yung nag-assume ng chairmanship ng PAGCOR, ay halos nasa 8. So bale, inutil pala kayo. Wala pala daw silang magagawa kasi wala daw sa ilalim nila yon, wala daw sa jurisdiction nila yon. So mga inutil pala kayo pagdating sa online gambling. Anong gagawin ninyo mga congressman nating mga walang ginawa kung hindi impeachment ang inatupag? Ano gagawin nyo ngayon? 10% pa lang po ang legal noon. Pero with our reforms, with the structure that we have set up, medyo nakaangat na po at sa ngayon, ang amin pong paniwala ay nasa halos tabla na po 50-50. Pero hindi pa po, Congressman San Fernando, mahinto yung illegal online gaming operators. At ang masama po rito, wala po sa Pilipinas sila. Sila po ay nasa abroad na gumagamit ng mga influencers na mga kababayan natin. Thank you, Chair Al, dun sa paglilinaw na yun. Ngayon, malinaw na po na illegal itong karamihan ng mga online sugal. Ano po yung mga pamamaraan para mapanagot natin itong mga content creator na walang habas na makapag-promote ng online sugal? Kasi, Madam Chair, pinag-uusapan natin itong mga content creator na to by the millions ang kanilang follower. At ina-identify nila, Chair Al, ito pong mga online gaming site. Say for example, 1365, tapos Peria Play. So ito, paano po kaya natin mapapanagot itong mga content Tulad creator? po yung binanggit nyo na yun, hindi po license ng PAGCOR. Okay. Well, Your Honor, Madam Chairperson, with your permission, I would like to answer it. Congressman San Fernando, Your Honor, gusto ko pong ipagbigay alam sa inyo sa pakikipag-ugnayan po ng PAGCOR sa DICT, sa NTC at sa CICC. Marami na po kaming sa pamamagitan nila ng mga ahensyang nabanggit ko, idinemanda sa korte.
Nako po, puro ganyan. Maliwanag po na pinatawag po at kinausap po ng CICC ang mga endorsers na yon at winarningan sila na hindi na po sila pwede mag-endorse ng mga illegal or non-PAGCOR licenses. Kaya meron na po silang pangkaso, kung hindi ako nagkakamali, himigit kubulang po sa mga 15 endorsers at top endorsers ang nahabla na po. At Pangalanan ninyo yung mga putang inang yan. Sorry pasensya na ho sa mga nakikinig, pasensya na sa mura, pero marami ho kasing dahil dyan sa mga putang inang influencer na yan, marami ho yan sinirang buhay. Kaya hindi dapat yung mga yang galangin dahil mga putang ina niya mga yan, hindi nila inisip ang mga kababayan natin. ongoing na po yung mga kaso nila. And in fairness, meron pong magagaling at maraming follower na mga content creators or endorsers ang voluntaryo na pong umatras at hindi na po sila nag-i-endorso ng mga illegal na site. Alam nyo, ito problema sa Pilipinas Ito okay lang sana sa akin kung ganyan kayo mag-treat Pero hindi kayo ganyan mag-treat sa mga kalaban nyo sa politika. Yung mga kalaban nyo sa politika, kahit wala namang ginawang masama, kinakasuhan nyo. Etong mga hindot na mga influencer na to na nagpo-promote ng gambling, puro warning, nagbago naman sila kasi hindi patas Kaya nakakainis. Okay lang sana kung ganyan sa lahat. Pero alam namin na you can do more, kaya nyo pang gipitin. Kasi ginigipit nyo nga yung mga opposition Kaya nyong gawin. Pero bakit hindi nyo ginagawa? Lintik. Sorry, na-high blood na ako. Tama na, tigil lang nga natin ng pagbibideo ko. Kami po sa kanila, Your Honor, lumipat na po sa mga legal operators. So, kami ganun po pa naman, rin, lumipat. walang police power, Shit. wala po kami magawa kung hindi magrekomenda lamang sa DICT, sa NTC, gayon din naman sa CICC ng mga inaakala naming dapat ay maparusahan. Salamat po, Chair Al, dun sa sinabi nyo. Kailangan po na mapanagot dahil equally liable itong mga content creator at influencer na to sa pagkalulong sa sugal ng mga Gumawa ka ng batas. Leche ka. Alam mo, kahit pa paano, may punto rin yung matanda na yun It's beyond their work and their jurisdiction. Ngayon, trabaho niyo yan, mga lintik kayo, mga mambabatas kayo, wala kayong inatupag, hindi politika yung si VP Sara Duterte, isa ka pangindot ka, pumirma ka pa sa impeachment. Ngayon, busy lahat ng mga kasamaan mo dyan sa lintik na impeachment na yan, kesa sana pag-ukulan yung mga dapat pag-ukulan sa bayan natin. Tulad nito, gumawa ka ng batas na pag ang mga influencer nag-promote ng gambling, kulong. Lintik kayo. Gawat ordinaryong Pilipino. Before I wind up, Madam Chair, gusto ko lang po maitanong, sa corporate operating budget nyo, ilang porsyento po dito ang nakalaan para sa doon sa mga social harm na tinatawag? Opo. Ngayon po, sa taong 2026, naging active Nanga-high blood ako sa inyo. Ang dami pala nagtatanong nito kung saan ko ba nabili. Meron po akong nilagay na basket dyan sa baba para alam nyo na kung saan ko to binili. Hindi kasi marami ngayon ang nai-stress at saka yung acid, kasi pang acid to yung pang acid reflux. Alam mo, sakit ko na ito, bata pa ako Ang dami ko na na-try, lahat na-try ko na. Gaviscol, Max, Double Action, lahat na-try ko na. As in lahat po. Kasama yung Omeprazole, lahat. Ito lang ang naging effective. Walang biro. Hindi ako nagbibiro. Ito, hindi ko sasabihin sa inyo ito. Magkano lang naman to? Hindi ko naman kikitain to. Hindi ko kayayaman to. Ang akin lang, effective kasi. Gusto ko lang i-share. Talaga nare-relax yung dito mo, hindi siya umaangat. Alam mo ba saan nangyayari sa akin yan kahit tutulog ako? Umaangat yung ko dito, yung acid ko.
Nasa hawak ko lang to habang tutulog ako. Pagka umaangat na siya, gaganon ko lang. Matik na. Tapos nawawala talaga siya. Hindi ako nagbibiro. Andyan yan. Marami kayo mabibili to pero kayo bibili ng mamahalin na kasi budol yun. Mga 200 plus lang ito. Hitin mo na. Oh. At saka dito, lahat mapapatigil mo. Pag vape mo, lahat matitigil dito. Hit kayo ng hit nito. Ito po ang PAGCOR dito sa game. Kaya lang, warning lang pag nasa mall kayo, huwag niyong tatakpan. Baka akala nila nagra-rugby ka, gumaganong. Pakita nyo pag sa mall kayo. Kasi minsan nasa mall ako, gumaganong-ganon ako eh. Sinabihan ako nung kaibigan ko, anong ginagawa mo dyan? Sabi, hindi ako umihitit ng rugby ha. Ginaganong ko to. Sabi ko, kailangan ipakita nyo, hindi ako umihitit ng rugby. Baka akala nila rugby. Mga responsible gaming projects po. Ang nakalaan po namin na budget at hindi po kinukuha sa amin mismo kung hindi sa tulong ng iba't ibang foundations ng mga casinos and licenses namin. Meron pong budget na ginagamit una. Gusto ko pong ibalita at nung isang taon ay hindi pa rin to nagaganap. Kailan lang may 24/7 hotline na po ang PAGCOR kung saan yan po makikita nyo na sa maraming billboards all over the country. 24/7 hotline kung saan ang mga nalululong po sa sugal ay meron na pong pwedeng tawagan at makonsulta. May partner po ang PAGCOR dyan, ang Seagulls Flock Foundation. Sila po ay may karanasan sa mga rehabilitation ng mga nalululong sa sugal. At sa kasalukuyan, aktibo po ito. Meron pong 6 sa bawat 12-hour shift na mga customer agents na sumasagot dito sa hotline na to. At gusto ko pong ipagbigay alam sa inyo, nung umpisa po siguro nahihiya pa yung mga gamers. Pero sa ngayon po, nagtala na kami nitong nakaraan 2 buwan ng himigit kumulang sa 100 katao ang amin nang natulungan sa pagbibigay na 100 katao, walang kakwenta-kwenta. Sus! Ay nako, ito pag-usapan naman natin itong baha. Okay? Ito yung presidente nyo napakagaling. Pakinggan natin itong presidente nyo napakagaling at talagang proud na proud siya at miniting daw niya at napagtantaw na nila kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha dahil daw sa dami ng tubig. Ayop! Tapos lang namin yung briefing tungkol sa flooding situation sa Region 3 at talagang ramdam na napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig. Kaya yun ang pinakadahilan niya kung bakit nabaha. Bumaha, dami daw pumatak na tubig. Natural. Kaya nga baha Alam naman ang pumatak, apoy. Tapos nagbaha. Aboy, magtaka ka dun. Galing talaga ng presidente ninyo. Ayop. Diba? na-overwhelm lahat ng mga ating mga flood control na flood management program. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Kailangan maunawaan din ng tao. Dapat maunawaan ng tao na hindi talaga nila kasalanan. Kung hindi dahil sa ulan, sa dami ng tubig, climate change, yan ang lahat ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha. Hindi kasalanan ng gobyerno. Payag kayo doon? Payag kayo mga kababayan, hindi kasalanan ng gobyerno? Yung climate change ay talagang nandito na at dyan tayo naapektuhan. Hindi bale at tayo yung gumawa
nakapag-desisyon tayo tungkol sa mga immediate measures na kailangan gawin the immediate term, in the medium term and in the long term. In the immediate term, syempre, ayusin natin yung mga nasira at babalikan natin lahat ng mga nasira. Yun ang pinaka-immediate na kailangan gawin, madalian para matapos ulit. Ang problema din dyan ay hindi pa tayo nakakasiguro kung titigil na yung ulan. Dahil kailangan natin, halimbawa may mga lugar may tubig pa, hindi pa natin ma-assess kung ano yung damage dahil may tubig pa, may binabaha pa. Kailangan natin Grabe, no? yan. Pangalawa, Kawawa talaga bayan natin pag ganito presidente natin. Hayop talaga. Tis na tayo, tis pa tayo, 2 years pa. binabantayan natin ang panahon kasi kahit yung mga nasira, pag aayusin natin ngayon, bumalik na naman yan at masisira ulit yung bagong gawa, kaya napakasayang naman ang ating gagawin. Kaya So, dahil nga may baha pa ngayon, so wag munang gawin. Antayin muna natin mawala yung baha. So, naging flood control pa yan. Talagang, so aantayin na naman natin umulan muna. So mga taga Bulacan, lalong-lalo na kayo mga taga Bulacan. Sabi ng presidente nyo, antayin muna natin mawala yung baha dyan bago ayusin yan. Grabe, no? Ang lupit nyo, ang lupit. Ang lupit nitong presidente to. Hindi ko kinaya yung powers nito. Aasa tayo dito? Antayin muna natin yung baha mawala para makapagtrabaho. Medyo kailangan natin alalayan at bantayan na mabuti na maging effective kung ano man yung gagawin natin ay magiging matibay at hindi mawawala at hindi masisira sa susunod na baha. Kaya lahat ito ay aming napag-usapan at napagplanuhan at immediately there is a project for Sabo River Dams na 5 kaagad sa Nueva Ecija dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas. Sierra Madre na yung pinagkukuha ng tubig. At yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura. Marami pa tayong mga iba't ibang mga gagawin. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada mula sa malayo yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. And we did this the long-term plan sa kasalukuyan na pinag-aaralan ngayon natin. That is about 100 kilometers. Kaya medyo Grabe, wala talagang pag-asa tayo dito sa presidente na to. Tingnan niyo to Tingnan niyo yung mga kababayan natin na bago tayo pumunta dito sa walang kakwenta-kwentang impeachment. Tingnan natin ito Grabe ho dito Alam mo, ewan ko. Naaawa ako Naawa talaga ako sa ito. This is the flood control project done in the city of Manila 2022, 2023, 2024, and 2025, amounting to more or less 14 billion done in Manila. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Ayan Actually, bagong upload lang ito sa isang channel. Pero hindi ko alam kung bago itong video na ito o luma ito. Pero gayon pa man, the fact remains, di ba? Yung fact na bumaha ng pondo sa Maynila. Ang tanong, bakit bumaha pa rin sa Maynila? Kung yung lahat ng pondo na yan ay talagang nagamit sa Maynila, bakit bumaha pa rin sa Maynila? Ibig sabihin, may kumatkong. Merong maletang inuwi sa bahay. Yun ang masama doon.
Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Yes, we are investigating them. And they are also being investigated by the Office of the President. But that I think luma na ito eh. Pero maganda itong makita natin. Dahil yung mga madadaldal dyan sa kamera, si Chua, Maynila yan. Si false prophet Benny Abante, Maynila din yan. At saka yung isang nagsimula nung impeachment o investigation, yung mukhang, ewan ko kung ano bang tawag mo doon sa itsura noon. Nakakalimutan ko na eh. Pangit na nga yung mukha. Pangit pa yung pangalan. Kaya nakalimutan ko is na the eh. thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Maynila, amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Gusto niyo malaman per district? Ayan, no, District? sige, tingnan na natin. Ayon kay Yorme, Yun na lang. District 1, District 3.4 1. billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. Yan, District yan. 4, Yan, District 3. Wait ilagay na nga natin. Sino congressman ng mga distrito sa Maynila? Last 19th Congress kasi 20th kaya yun eh. Okay? Ito. Wait lang, chutomate. Tagal mag-isip nito ni ChatGPT. Ayun. Ito. District 1, District 1. Si Congressman Manuel Luis Manny Lopez. 3.4 billion. 3.4 billion. Asa na yon? District 2, District 2. Si Rolando Roland Valeriano. Yun, yung malit yun. Yan siya sabi kong yung pinagkaitan ng muka. Magkano sa 2 kanya? billion and 59 million. 2 billion and 59 million. Grabe, asa na yan? District 3, District 3, favorite ninyong si Chihuahua. Si Joel Chua. 4.2 billion. 4.2, ang laki. Siya number 1. Siya ang pinakamalaki. District 4, 1.3 District 4. 1.3. billion. Si Maceda yan, Edward Maceda. District 5, District 5. 1.1 billion. Irwin Ting. Yan yung mga hindi nagsasalita kaya 1 point lang eh. Di ba? Billion to pinag-uusapan natin dito, hindi milyon, billion. District 6, sige nga. District 6, Magkano? 2 billion and 60 million. 2 billion. So ang pinakamataas at kaya pinakamaingay ay si Joel Chua dahil siya ang pinakamalaki. Alam nyo na. Hindi ako nagsabi si Yorme nagsabi, hindi ako. Total of 14 billion, 313 14 billion, 313 million, million. 132,309 pesos and 12 centavos. Yan, mga taga Maynila. Ito, sasabihin ko sa inyo, makinig kayo, masakit ito, pero tanggapin nyo. You deserve na babaha. Bakit? Binoto nyo yung mga congressman na yan eh. Kung bumoto sana kayo na maayos-ayos na congressman, sigurado maaayos yan. Pinaulit nyo pa ito mga hindot na to eh. So kung binaha kayo, huwag nyo sisihin ang sino man. Sisihin ninyo, sarili ninyo, binoto nyo yung mga lintik na congressman na to. Hindi ko alam, binoto ninyo sabi naman nung iba, hindi naman namin binoto, banat ba, dinaya lang talaga. Kinalikot lang ni paring George.
Eh kung sana malaki-laki lamang, hindi na sana nakalikot. Hindi ko sure kung kinalikot yan. Wala akong, yan ang kwento-kwento lang ng mga taga Maynila. Binoto naman namin si Apple eh. Si Apple, si Congressman Apple. Di naman namin binoto si Chua eh. Kaya nga lit lang ng lamang eh. Si Apple niya ito naman talaga binoto namin eh. Kasi alam namin talagang may malasakit yun. Tsaka lahat ng bata ni Yorme, yun talagang binoto namin eh. Tinan mo nga, nanalo nga yung binoto namin laban ni Abante. Pinapanalo pa rin nila si Abante. Kaya Banat Bay, wag mo naman kami sisihin. Sisihin mo yung Comelec. Sabagay, kasi ayaw ka na magsalita kasi baka sabihin ng iba, bitter tayo. Pero grabe, alam mo yung survey dyan sa District 3? Number 1 lagi yan si Apple Chua eh. At saka na number 3 and 4 lagi yan si Mocha sa councilor. Tapos inendorso pa ng Iglesia ni Cristo. Saan ka pa? Sure shot na yun eh. For ilan weeks sunod-sunod. Number 1 si Apple Nieto na survey. May survey dyan, mga internal survey. Tapos si Mocha 3 and 4. Biglang lumabas number, ewan ko, 7 ata. Napakakatarantaduhan eh. Alam mo yun? Pero ako, sa akin, ganyan talaga. Ano gagawin natin? Kung hawak talaga ng Comelec yung eleksyon, sabagay, hawak naman talaga nila yung eleksyon, kaya nga Comelec eh. Pero alam mo, sana sa susunod, ewan ko hindi naman tayo nagagalit dyan sa si Mocha, wala nang balakatan tumakbo yan eh. Kasi ewan ko kasi para sa kanya, magbenta na lang daw siya ng kape. At least, kasi maprinsipyo yan si Mocha. Maniwala kayo, sobrang prinsipyo niyan. Sa sobrang prinsipyo niyan, pumasok ng administrasyon ni Duterte, na meron siyang, na may pera siyang 1 milyon. Paglabas niya ng opisina, negative 500,000 ng salin niya, pambira, oo. Di man lang nagnakaw ng papel o printer. Biro na. Napakaanis sa tao niya kasi alam mo naman yan, may antindi ng takot niya sa Diyos eh. Talagang kaya hindi mo niyan, pag sinabi mo, wag mo na sabihin to. Hindi pwede, kailangan. Kung kailangan sabihin. Ang tayo magawa. Ganyan talaga eh. Ang sabi nga nila, hindi naman ang Pilipinas, pag ikaw naging tapat, pag ikaw naging honest, talagang sa kangkungan ka pupulutin. Kailangan kasi marunong kang dito eh. Sa Pilipinas, kailangan marunong kang maging politiko, mandarambong, para meron kang pamimigay eh. Oo. Yun naman talaga ang totoo eh. Para may pera kayong pamigay sa tao, at alam mo naman yung tao, minsan pag walang ayuda, di ka boboto. Para manalo ka, talagang kailangan mong pera. Ayaw niya magnakaw eh. Ayaw niya talagang napakatapat niya. At saka yung mga karamihan dyan, lalo na din yung mga namit ko na kandidato ni Yorme, ang mga congressman na mga tapat, naku po, napakaraming tapat dyan. Sayang, hindi nyo binoto. Sana naman sa susunod, kung sino man tumakbong congressman dyan, tumakbo kaya akong congressman dyan. Di ba? Hindi para manalo, pag mumurahin ko lang yung mga congressman na kalaban. Hindi, ayoko kasing manalo eh. Sa totoo lang Hindi naman ako kapanapanalo. Pero ayoko kasing manalo. Kasi pag nanalo ko, pakikialaman nyo pa yung buhay ko. Ayoko nga mag-asawa kasi ayokong pinapakialaman ng buhay ko eh. Yan ang totoo. Kaya ayoko mag-asawa, ayoko mag-jowa, ayoko nang pinakikialaman ng buhay ko. Lalo na pag meron mga nagsasabi sa akin, tumakbo ka na kasi politiko. Bakit? Ano kayo, hilo? Tatakbo ko tapos magpupunta ako ng club, sasabihin nyo, pera ng taong bayan niyang nilulustay mo. Ayoko ng ganun. Diba? May sapat naman akong negosyo, may sapat naman akong pangkain. Tapos sasabihin pa nila, nilulustay mo yung pera ng taong bayan. Wag na. Utot nyo. Pero gusto ko lang tumakbo para makasama lang ako sa campaign. Tapos pagmumurahin ko na yung mga congressman na kalaban. Gusto ko yun eh. Kaya lang syempre, mas susuportahan natin si Apple Nieto eh. Si Apple Nieto Ngayon pala, kinakampanya na kita. Hindi, kasi mabait na tao yan. Ganon ni Mocha, napakabait na tao niyan. So, iboto niya sa District 3 Oy, wala sila sinabi sa akin Gusto ko lang sabihin. Kasi pag ako meron ako nakikitang mabait, meron ako nakikitang maayos, matino, merong
may leadership factor. Talagang endorse ko talaga eh. Si Robin. Nakita ko yung mga video niya. Alam mo, eto gusto ko lang magkomento dito kay Robin. Eto sobrang gusto ko lang magkomento sa kanya. Tama yung sinabi niya dun. Hindi ko lang ma-play dito kasi dinaglag. Huwag niyo kalagyan ng song, magka-copyright ako, sayang di ko ma-play. Ang ganda nung sa kanyang sinabi dun sa kanyang, ewan ko kung anong tawag dun, rally of support ba, something like that. Na nakakasawa na talaga mga politiko sa Pilipinas. Dapat talaga mamamayan na nagpapaandar ng bayan natin eh. Which is supposed to be that way. Kasi nga, di ba the Constitution says, the power emanates from the people. Hindi na ngayon ganun eh. At ako, sa totoo lang, nasusuka na ako sa mga politiko eh. Kaya ako hindi ko mahilig sa mga gather-gathering. Ang dami dyan, maayos yung mga Duterte, tapos didikitan ng mga trapo, naalbalbaran ako, sa totoo lang, naaabalbaran ako. Oo, walang biro. Eto, sinasabi ko ito kay Mayor Baste. Pagka nagkikita kami, pagka nagkakaroon kami ng counting fellowship, talagang sinasabi ko sa kanya na albalbaran ako sa mga tumatabi sa'yo, Mayor. Eto si ganito, putangin na yan. Huwag ka maniwala dyan, bolero yan. Hindi, walang biro Kasi kahit hindi naman sa magalit, hindi naman magagalit si Basti sa akin. Pero parang obligado akong sabihin yun. Kahit hindi siya maniwala sa akin. Pero pag may kilala talaga akong alam kong ginagamit lang ang mga Duterte, talagang sasabihin ko sa kanya. Magalit na siya sa akin o maepala na siya sa akin. Pero pag meron talaga akong kilala na dikit ng dikit sa mga Duterte, pero alam kong ginagamit lang ang mga Duterte, abay sinasabi ko talaga sa kanila yun. Kahit nung panahon pa ni Pangulong Duterte, kapal nga ng mukha ko eh. Kasi alam mo yon, parang sa akin, I do not need to please people. Honestly, I do not need to please people. And I don't like and I hate people pleaser. Bakit? Kasi I'm an independent person. Honestly, independent ako sa pananaw ko. If you hate me, walang pakialam. You hate me. If you like me, very good. Pero if you hate me, hindi magbabago ang kaligayahan ko sa buhay. So, pag meron akong nalalaman talaga at gusto kong sasabihin ko dun sa mga taong, alam mo yun, may tiwala ako. Kaya isa sa mga sinasabi ko laging paulit-ulit kay Mayor Baste na alam mo, Mayor, kung ikaw man ay tatakbong presidente, sabi ko sa kanya, kunwari in the future, o kaya naman kunwari ma-impeach si BP Sara Duterte at siya ang tatakbong presidente, sabi ko, pwede ba pakipili naman si Senator Robin bilang Vice President mo? Kasi this country, lubog na. Sagad na. As in, sagad na tayo sa kawalangyaan. Sagad na tayo. Alam mo, minsan tumatawid ako Hindi sa BGC, hindi ko nasasabihin ko saan. Tumatawid ako. Tapos, pedestrian Tapos talagang pagtawid mo, alam mo yun, tumigil na yung iba. May mga uuna pa sa'yo. Sabi ko nga, galit din, nainis ako. Hindi dahil sa hindi ako pinagbigyan. Kaya lang, dito mo kasi makikita, because of corruption, because of culture of corruption in the Philippines, ganito tayo pagdating sa batas. We do not respect laws. Wala na tayong courtesy sa bawat isa. Because sigurado ko binayaran lang niya yung entrance exam diyan sa entrance exam ba tawag doon, yung exam, drive exam diyan sa LTO, kaya hindi niya alam ang batas. Nakakalungkot. Maraming ganyan driver ngayon dahil yung totoo, nilakad lang yung mga lisensya nila. Walang mga alam. Anong ibig ko sabihin? Ganito na tayo kalala sa Pilipinas. We do not respect laws. Alam niyo kung saan ko lang nakikita na that people respect laws? Somehow? Sa Davao City. Ting pupunta ako doon, parang it's just a new place. Alam mo yun? It's just, bakit iba ang kultura nila dito? Parang gano'n. Nakakabuisit nga Minsan nakakabuisit lalo na pag pupunta ka ng club doon. Pagpunta mo ng club, pag patak ng alauna, bubuksan ng ilaw. Ano to? Yung mga tao senglat na, pero yung binuksan yung ilaw,
Parang Middle East naalala ko yung Middle East talaga Kasi nung nandun kami sa Qatar nung ganun Paparty yung mga tao, tapos bilang pag eksaktong, kalimutan ko ng ano oras yun, 2:00, pag bukas ng ilaw, okay, uwi na tayo. Bye-bye. Thank you, bye-bye na. Parang ganun Alam mo yung bakit? Sa higpit ng patakaran. Mga nagyoyosi, mga nagvivape, talagang nandun sila, nagsisiksikan doon sa mainit na lugar. Kasi nga, sinasadya yun dati ng LGU daw para i-discourage ang paninigarilyo. Di ba? Tapos yung street nila, kailangan walkable. Alam mo yung kailangan talaga malalakaran ng tao kasi in-encourage doon yung mga tao maglakad. Di ba? Para yung health. Kasi alam mo, yung ganyang klaseng sistema, it also help the government na hindi masyadong gumastos pagdating sa health system. Ganyan na nangyari. Kaya pansinin ninyo, di ba? Maraming research na ginagawa, documentary na about Japan, kung bakit sila payat. The only reason, lakad sila ng lakad. That's it. Aside from less processed food, pero hindi rin kasi ako naniniwalang less processed food. Punta kay 7-Eleven, marami pa rin doon kahit papaano. Marami pa rin pagkain masasarap at sweets. Pero bakit minimal ang obese, minimal ang may sakit na matindi? Kasi nga, pagkakain, lakad na mahaba. And that's the number 1 na gamot pagdating sa sugar spikes. Pagkakain mo, kailangan maglakad ka ng 10 minutes. Doon, hindi lang 10 minutes ang lalakarin mo. Normal sa kanila maglakad. Kaya nga pag nandun, ang biru-biruan doon, ilan na steps na nagawa mo? Siguradong lalagpas ka ng 10,000 steps sa Japan everyday. Matic yun. Yung iba, ako nga, umaabot pa ako ng 20,000, kalalakad-lakad ko No choice Hindi maglakad na maglakad Di ba? Ganun. So, anong ibig ko sabihin, mga kababayan? Alam mo, katulad nito ni Robin, sabi ko nga, ito yung mga radikal na tao na sana mabigyan ng pagkakataon na gumawa ng radikal na pagbabago sa bayan natin. I hope someday he will be a good leader. Alam mo, yan yung mga, ako kasi hindi ako nag-i-endorse dahil kaibigan ko, kakilala ko Hindi. I don't care. Dami ko kilala dyan, hindi ko mini-endorse. Diba? Ako, halimbawa, si Pastor Kibuloy, hindi ko naman i-endorse yan porket nasa SMNI ako. It's because kita ko. As a matter of fact. Ito, as a matter of fact. Sabihin, fact check to, fact check. Merong siyang ginawa. Alam mo na actually nakita na namin po yung yung kingdom. Nakita na namin sa loob. Pati yung mga visual, yung lights, LED. Oh my golly, mapapapraise the Lord kay. Alam mo yung, really? Really? This, alam mo, ang dami ko na kasing church na sinalihan. Honestly. Most of them, lahat sila may building project. Lahat sila may building na pinapanalangin. Ang mga nakita ko lang at isang na-amaze ako is, aside from the KOJC, yung CCF, di ba? Kasi ganda ng building din doon. Talagang tumayo din. The rest, puro kolekta lang ng kolekta. Sorry to say that's the truth pero itong KOJC pa, isa pang amazing ito. Alam mo, walang binatbat ang kahit na anong lugar na nakita ko. Pagdating sa ganda, majestic. Para alam mo yung sa Dubai, ay mga, ako, nakaakyat na ako dun sa 7-star hotel sa Dubai Pakalimutan ko ng pangalan nun. Yung pinakamataas. Nabigyan ako ng pagkakataon nun na isang parang Pilipino yung manager. Basta panahon ng Mocha Girls to, may show kami doon. Nakilala niya, fan ng Mocha Girls. Sabi niya, alika, akyat ko kayo sa sa room, pakita ko sa inyo yung ganda ng 7-star hotel sa sa Tuktok, sa Burj Al Arab yun. Pinakita niya, amazing, ganda, sobra. Sabi ko, grabe, ito yung para talagang panghari yung kanilang hotel. Sabi ko, one day, mapipicturean kita. Kala mo, makakatulog dun Hindi ka nga pwede mag-ano dun mag-rent na basta-basta. Kailangan talagang VIP ka Pero alam mo, nung nakita ko yung kingdom, ganun ang itsura. As in, amazing. Sobrang, Pilipinas ba to? Pag ganun ka Hindi ako nag-e-exad siya.
May ano yan eh, alam ko open for public yung ano eh, yung opening ng Kingdom eh. Sa September 1, kita-kita tayo dyan. Alam mo, sobrang ganda talaga. As in, paano nagawa ito ng isang taong tinatawag nilang kulto, including me noon? Honestly, di ko naman ikakaila eh. Yan din ang unang perception ko. Oo. Alam mo ngayon, na-realize ko, magkaiba in some minor doctrines ang KOJC at yung pinaniniwalaan ko. But it's minor. Ang importante dito, yung works, yung action. Kasi alam mo, as a Christian, supposedly, it's not for you to judge who's going to be saved or not. It's not for you to say that. As a matter of fact, there are a lot of instances in the scripture na may mga ganyang klaseng pananaw. Yung tulad nung nagdadasal, sabi niya, Lord, buti pa ako mabait, siya makasalanan. May mga ganun eh, na nagiging judgmental pero nire-rebuke ng Lord. So, what do I say? Ako, it's not for me to judge if totoo ba ang KOJC o hindi totoo, sila pastor, pagdating sa pananampalataya. It's not me for me to judge kung sino maliligtas o hindi. Pero isa ang bagay na sigurado ako, they have fruits. Eto yun. Alam mo, madaling dumaldal, madaling maging mapangako, mabulaklak ang salita, pero pagdating sa gawa, nga. Alam mo, eto, pag nakita mo, paano nangyari to? Yun ang natanong mo. Anong meron? Nakapulot ba talaga sila ng ginto at nakagawa sila ng ganito? Kasi yan yung chismis eh, nila Torre. Na may nakuha daw ginto, kaya ang yaman-yaman ng KOJC. Hindi nila kasi maintindihan yung sabi nga nila, ang term nila dito is kingdom economy. Hindi kasi nila maintindihan yung acts wherein doon ang mga Christian nagsasama-sama ng kanilang kinikita sa trabaho, pinagsasama-sama nila para sa gawain ng Diyos. Yun yung prinsipyo na meron itong KOJC. Na minsan, iniisip ng iba, bakit ganun? Kulto ba to? Eh kung kulto pala yun, kulto rin yung mga apostles nun. Kasi may namatay pa nga nun, bakit hindi siya nagsabi ng totoo? Kunwari, ang kinita niya 10,000, halimbawa lang to pero meron ito sa Bible. Hindi ko lang sigurado yung exact amount. Pero meron sa Bible na 10,000 yung kinita, ang ibinigay 8,000. Matik na matay. So kung kulto pala itong, dahil sa ganun nilang prinsipyo, kulto rin ba yun nandun? Nasa Acts? Hindi. They just applied kung ano yung naandoon. So ano ibig sabihin? Sana someday magkaroon tayo ng mga ganitong klaseng leader katulad din ni Pastor Kibuloy. It's not, if you do not want to believe that he is the appointed son of God, so be it. I don't care. That's not my point here. My point here, sigurado ko na pag may hinawakang pera si pastor, yung pera na yon, kahit piso, nakasulat kung saan mapupunta. Sigurado ko because sa kanila, they do not tolerate corruption. Wala silang tinotolerate na corruption. Every penny counts. At they have a good system wherein nakaka-create sila ng mga magaganda. Look at the Prayer Mountain, the Glory Mountain, and this kingdom. It only speaks that the leader of this particular group is not a corrupt person. Kaya ako din gusto si Robin kasi ganun din. Oo, ibintang nyo na lahat. Bobo, tanga, hindi nakulong. Pero one thing is for sure, sabi nga, pagdating sa corruption, zero. Wala siyang corruption. Ganon din dito kay Pastor Kibuloy. Oo, yung totoo. Ngayon, pag-usapan natin yung lintik na impeachment. Wala kasing kwenta eh. Ganito, bigyan ko na lang kayo ng summary ha. Sa totoo lang, walang kwenta impeachment. Honestly, walang kwenta. Eto, si Acosta, in summary na to si Acosta, Gina Acosta, yung babae medyo matanda, ay matanda talaga, nanay, siya yung SDO, yung disbursement officer. Sa bawat department, sa gobyerno, merong SDO. Siya yung kumukuha ng pera at nagdi-disburse ng pera pondo nung departamento na yon. Siya yung in charge. Ngayon, inassign ni BP Sara Duterte
Etong si La Chica, Kernel La Chica, membro ito ng AFP. Siya ang pinuno ng Office of the Vice President Security Group, OVP Security Group. Siya ang pinuno nun, at dahil nga siya ang pinuno nun, doon inatang sa kanya yung responsibilidad ng confidential funds. Si Acosta ibinigay kay La Chica, Kernel La Chica, yung confidential funds. Ngayon, yan ang paulit-ulit na tinatanong ng mga lintik na mga senador. Bakit mo binigay kay... Siyempre, sasagot niya. Siyempre, kasi po siya po ang sabi ng aking boss, sinabik niya na ito ang taong in charge sa confidential funds. Ulit-ulit, yun lang. Wala na kayong dapat malaman doon, yun lang. So, sino nagsabi sa'yo? Si VP Sara Duterte. Chinek mo ba kung saan ginastos? Ang sagot nila, Chika, hindi pwede kasi confidential funds. That's it. So, pilit silang paulit-ulit. Tapos, nagagalit sila kung paulit-ulit ang sagot nila, Chika, ay ni Gina Acosta. Gago pala kayong mga senador, paulit-ulit yung tanong ninyo, siyempre paulit-ulit ang sagot. Mantakin mo kung hindi paulit-ulit ang sagot ni Acosta, di sinungaling siya. Kasi nga, paulit-ulit ang tanong nyo, di siyempre sasagutin niya rin kayo ng paulit-ulit. Ano kayo, tanga? Gusto nyo, 1 plus 1 is equals to 2. Ang sagot niya, 2, di ba? Tapos yung nagtanong ni isang senador, 1 plus 1, gusto nyo equals to 3? Ano katangahan yun? Siyempre paulit-ulit. Hindi, kaya nga alam mo, meron ako ipapakita sa inyo. Napaka-importante nito. Ayan. Eto. Ang ganda nitong balitan to sa Daily Guardian. Escudero, top senator judge rating. Siya ang pinagkakatiwalaan. Alam nyo kung bakit? Bakit hindi yung mga nasa minority? Kasi siyempre, may impression yung mga ibang Pilipino. Pag nasa majority ka, ikukonvict mo si VP Sara Duterte. Pag nasa minority ka, malamang, ipapawalang sala mo si VP Sara Duterte. Pero alam mo, ito si Escudero, na-handle niya ng tama. Kasi, he is objective. Pag may mali talaga itong mga prosecution congressman o mga private prosecutor, talagang pinupuna niya. At pag may mali rin yung defense, pinupuna niya rin. At yung witness, magalang niyang kino-cross-examine. Hindi katulad nung itong si Raffy Tulfo. Alam mo, disclaimer lang Ito po, noon marami po tayong, kahit nung panahon, kasi di ba mga Duterte yan supposedly noon, na mga Tulfo. So, nakilala namin, nakasama, ito, disclaimer lang, nakasama rin namin yan na nag-endorse ng Rubus noon. May commercial na ginawa nakasama mo ka guys, kasama si Mocha noon. So, hindi ko pwedeng hindi sabihin sa inyo na hindi ko kakilala. Maaring hindi niya ako natatandaan, maaring hindi niya ako, pero ilang beses ko nang at ang dami naming common friends. Okay? Kaya kung medyo bastos ang approach ni Raffy Tulfo, ako hindi ko siya babastusin. Pero ito lang masasabi ko sa iyo, Senator Raffy. Konting galang naman po. Wala po kayo sa TV station o programa ninyong, kung ano man yung programa ninyo. Matuto naman po kayong gumalang ng witness. Hindi po ito hindi po ito hearing. Sa hearing, sige, umasal ka ng ganyan kung gusto mo, hari ka doon. Pero ito, hindi po ito hearing. So, wag po naman sana nating tawagin, lalong-lalo na ako kasi nanay po ito Di ba? Natatawagin niyang stupido o stupid because parang sumusunod sa boss. Natural, sumunod sa boss. Alam mo yan. Kasi ikaw nga, dami mong pinapagalitan ng mga empleyado mo. Napapanood ko yung mga behind the scene ninyo. Marami kang napapagalitan pag hindi nagpe-prepare na maayos yung mga gawain. Which is, again, it is your right as the boss na pagalitan pag hindi tama yung ginagawa. Ngayon, sasabihin mo dito kay Acosta na stupid siya dahil sumusunod siya sa boss niya. Medyo out yun, sir. Sana po, medyo umano naman po kayo, medyo umayos-ayos naman kayo ng ugali nyo dyan pagdating sa ganyan. Medyo bastos, sir
Sorry to say, medyo bastos. Hindi magandang ganyan ng klase ng... Ang hindi ko nga magets, yung kabastusan ni Senator Raffy Tulfo, hindi pinupunan ng mga nagagalit noon kay PRRD dahil bastos ang bibig. Di ba hypocrisy? Double standard eh. Di ba? Ito, grabe yung ipahiya yung witness. Sabi ko, kung ako yung anak ng witness, kuwari nanay ko yun, baka lumusob ako dyan eh. Hindi para saktan si Senator Raffy, pero pagsabihan mo na, Sir, respetuhin nyo naman yung nanay ko. Pwede nyo naman sabihin mali eh. Pero pwede ba respetuhin nyo naman? Huwag nyo naman tawaging stupid. Wala ho ba kayong nanay? Is this how you treat girls in your life? I mean girls, asawa, anak, ganun ba? Hindi, di ba? Sabi nga na iba, mapagmahal kayo sa mga babae. Sana isama nyo naman sa mapagmahal kayo dito sa mga ganitong babae, sa mga nanay. Medyo masakit. Masakit po, sir. Hindi maganda para sa mga anak ni Ma'am Gina Acosta na marinig yan sa isang senador na tawaging stupid. Remember hindi ho siya akusado. Witness po siya. Pinresintang witness po siya ng prosecution, tas gaganyanin nyo dyan. Pero alam mo, buti na lang din talaga ang presiding officer ay walang iba kundi si Chis Escudero. Kasi kung si Gatchalian yan, wow, pambira, wala na nga utak, sunod-sunuran pa. Hindi totoo At least ito si Chis Escudero, alam natin hindi to maka Duterte eh. Diba, sinabi niya pa nga yan eh, hindi ako Duterte never ako naging Duterte. Totoo naman, that's true. Pero objective siya pagdating sa mga decision bilang presiding officer at saka bilang may hawak dyan sa impeachment na yan, ay hindi siya kumikiling doon sa kahit nasa majority siya, hindi siya kumikiling. Basta kung ano yung nakita niyang tama, yun tama ang sundin. Kaya nga, hindi niyo ba napansin, ang dami niya nasuplak sa prosecution? Tarantado rin naman kasi itong prosecution kung ano-ano ginagamit na salita na hindi dapat gamitin bilang taga-usig. Hindi yun niya dapat ginagamit yun, pero ilang beses sinabi ni Senator Chis na strike it from the record. Kasi bastos din talaga itong prosecution, lalo na yung naka-makeup dyan, yung naka-lipstick. Ewan ko ba? Sir, yung abogado naka-lipstick dyan, mag-out ka na nga kasi yung katarayan mo, halatang halata. Amoy na amoy namin dyan eh. Yung mga ganyang katarayan. Hindi, wala namang masamang maging bakla. Basta importante, huwag kang baklang kanal. Pangalawa, huwag mo na itago. Nakaka-irrita yung tinatago pa eh. Oh, anyway, eto, at saka tingnan nyo, nakalagay dyan, 49% would acquit VP Sara Duterte. Palakpakan. Hindi, kasi alam mo, sa totoo lang, tanga ka naman talaga pagka hindi mo inakwit yan si VP Sara Duterte. Napaka-obvious naman na, uy, bakit nawala yung Mike? Hello? Bakit? Hello, check. Ayun. Kanina ba na-mute? Wait. Check. wait. Hello. Okay. Nami-mute pala. Okay, ayun lang. Maraming salamat po. Palakpakan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating video Mabuhay po ang bayang Pilipinas. Huwag po kayong magsasawa. Ipanalangin po natin paulit-ulit ang ating bansang Pilipinas. Merong pag-asa yan. Tandaan ninyo. Lahat ng bagay ay meron dahilan kung bakit nangyayari. At yan po ay basta lagi lang tayong tumingin sa taas. Salamat po. God bless everyone.